Isang lalaki ang nagpalit ng Wi-Fi password at ang kanyang kapitbahay ay tumawag ng pulis bilang tugon. Pero pagdating ng mga pulis, may nadiskubre silang mas nakakakilabot kaysa sa inaasahan ng kahit sino. Si Mario Aquino ay isang pribadong tao. Tahimik lang siya, nagtatrabaho mula sa bahay at laging maayos ang kanyang bakuran. Hindi siya palasosyalan at bihira lang makipag-usap sa mga kapitbahay kung hindi kinakailangan. Ganon talaga ang gusto niya, tahimik, payapa at walang gulo. Pero isang simpleng desisyon ang tuluyang bumaligtad sa kanyang tahimik na buhay. Nagsimula ang lahat isang Huwebes ng hapon sa Crestwood, Missouri. Katatapos lang ni Mario sa isang mahabang umaga ng trabaho at nagpasya siyang i-check ang bilis ng kanyang internet habang naka-break. Palpak na kasi lately ang Wi-Fi niya, nagyayelo ang video calls, pumapalya ang musika at ang bagal mag-load ng mga website. Sa una, ang iniisip niya ay problema ito sa provider. Pero may kutob siyang may mali, kaya't sinimulan niyang silipin ang problema. Binuksan niya ang router settings gamit ang kanyang cellphone at doon niya ito nakita. May isang device na nakakonekta sa kanyang Wi-Fi na hindi niya pagmamay-ari at hindi ito random na pangalan lang. Ang pangalan ng device ay Crestwood i01. Napaka-specific, parang sinadyang pangalanan. Ang weird. Mag-isa lang si Mario sa bahay. Kaunti lang ang gamit niyang device, cellphone, laptop at smart TV. Hindi rin siya yung tipo na basta-basta nagbibigay ng Wi-Fi password. So sino ang nakakonekta? Dahil sa inis, inalis niya lahat ng mga device na hindi kilala sa network at pinalitan ang kanyang password. Dahil mas malakas ang signal sa labas, lumabas siya sa driveway at sumandal sa gilid ng bahay habang tinatype ang bagong login info. At doon siya napansin ni Evelyn Silva mula sa bintana ng kusina. Nakita ni Evelyn si Mario na nakatayo sa labas, nakatutok sa cellphone, mabilis na nagtatype. Para sa kanya, mukhang kahina-hinala, parang may masama itong ginagawa. Hindi siya kailanman lubusang nagtitiwala kay Mario. Hindi dahil may ginawa itong masama, kundi dahil sobrang tahimik. Hindi ito sumasali sa mga events sa neighborhood, halos hindi rin makipag-usap. At ngayon, heto na naman siya parang abalang-abala sa cellphone at hindi siya mapakali. Agad naglaro sa isip niya ang pinakamasamang posibilidad, baka may hinahak ito. Hindi niya alam kung ano, pero pakiramdam niya may masama itong ginagawa. Hindi na siya nagdalawang isip, kinuha niya ang kanyang telepono at tumawag sa pulis. Oo, gusto kong i-report ang isang kahina-hinalang gawain, sabi niya sa dispatcher. Yung kapitbahay ko nasa labas, may ginagawa sa phone niya. Hindi ko alam kung ano, pero parang mali. Pwedeng may tumingin. Nagtanong ang dispatcher ng ilang detalye pero wala namang masyadong matinong sagot si Evelyn. Paulit-ulit lang ang sinasabi niya, may ginagawa siya, ramdam ko. Ilang minuto lang ang lumipas, papunta na ang mga pulis. Samantala, walang kaalam-alam si Mario na magbabago ang kanyang tahimik na hapon. At wala ni isa sa kanila ang may ideya na hindi si Mario ang totoong problema. Kakatapos lang ni Mario i-type ang bagong Wi-Fi password nang marinig niya ang sirena. Sa una, hindi niya ito pinansin, baka emergency lang sa ibang bahagi ng bayan. Pero biglang bumagal ang isang patrol car at huminto sa tapat ng bahay niya. 2 pulis ang bumaba. Ang isa ay matangkad at malapad ang balikat, seryoso ang mukha. Si Detective Luis Romero. Ang kanyang partner, si Officer Imelda Santos, ay mas mababa pero maayos ang tindig at kalmado ang presensya. Dahan-dahang huminga si Mario. Heto na, hindi siya umalis sa kanyang kinatatayuan habang papalapit ang mga pulis. Nakaabang ang kamay ni Romero malapit sa kanyang sinturon, hindi sa baril pero sapat para magbigay ng pahiwatig. Sir, matigas ang boses ni Romero, may report kami ng kahina-hinalang kilos. Maari mo bang ipaliwanag ang ginagawa mo?
Napakunot ang noo ni Mario sa gulat at tumingin sa dalawa. Kahina-hinala, nasa driveway lang ako, nag-a-update ng Wi-Fi password ko, sagot niya, mahinahon ng boses. Alam niyang pwedeng lumala ang ganitong sitwasyon kapag mataas ang emosyon. Nagtinginan sina Romero at Santos tapos tumingin ulit kay Mario. Dito ka ba nakatira? Halos matawa si Mario. Nasa driveway ang kotse niya. Pangalan niya ang nasa mailbox. Anong klaseng tanong yon? Oo, sagot niya habang nakapamewang. 3 taon na ako dito nakatira. Bago pa man makasagot si Romero, may biglang sumabat. Nagsisinungaling yan. Lumingon si Mario at nakita si Evelyn Silva na nakatayo sa kanyang porch. Nakatawid ang mga braso. Pinapanood ang lahat na parang siya ang may-ari ng buong neighborhood. Lagi yan sa labas, may ginagawa, sabi ni Evelyn. Laging nakatutok sa cellphone, palingalinga na parang may minamanmanan. At ngayon, 10 minuto na siyang nandyan, ewan kung ano ang tinatype niya. Gulat na gulat si Mario. Totoo ba ito? Seryoso ba talaga siya? Tinitingnan ko lang ang router settings ko. Mahinahong sagot ni Mario. May gumagamit ng Wi-Fi ko na hindi ko kilala. Napailing si Evelyn, napairap pa. Talaga, singhal niya, at inaasahan mong paniwalaan ko yan? Humarap sa kanya si Detective Romero, kalmado ang tono. Ma'am, tanong niya, meron po ba kayong ebidensya na may ginawang illegal si Ginoong Aquino? Napatigil si Evelyn. Ang totoo, wala siya. Puro hinala lang at kutob. Hindi ako sigurado, aminado niyang sagot. Pakiramdam ko lang dapat itong tingnan. Malalim ang buntong hininga ni Romero, halatang nauubusan ng pasensya. Binalik niya ang atensyon kay Mario. Sir, maaari mo ba kaming ipakita ang router settings mo para matapos na agad ito? Napakagatlabi si Mario. Sa loob-loob niya, ayaw niyang kailanman kailangang patunayan ang sarili niyang inosente, pero alam rin niyang pwedeng lumala ang sitwasyon kung lalaban siya. Sige, bulong niya. Binuksan niya ang cellphone at pinakita ang router dashboard. Tingnan niyo. Lumapit si Romero at inaral ang listahan ng nakakonektang devices. Kumunot ang noo niya. Nandoon, Crestwood I-01. Kanino ang device na ito? Tanong niya. Umiling si Mario. Hindi akin. Lumapit si Officer Santos, kita sa muka ang pag-aalala. Kaya may gumagamit ng internet mo nang hindi mo alam? Tanong niya. Tumango si Mario. At hindi lang sila basta sumasabit sa signal, dagdag niya. Kung titignan niyo ang logs, palagi silang online. Hindi lang to simpleng koneksyon, tuloy-tuloy ang koneksyon. Parang may mino-monitor sila. Nagbago ang aura ni Romero. Hindi na ito basta kasong nagpapanik ang kapitbahay. May mas malalim na nangyayari. Sa porch, hindi mapakali si Evelyn. Unti-unting nabasag ang kumpiyansa niya. Sandali, bulong niya, mas mahina ang boses ngayon. Anong ibig mong sabihin sa mino-monitor? Tumalikod sa kanya si Mario, malamig ang tingin. Ibig kong sabihin, may nanonood, matigas niyang sagot. At hindi lang ako, baka tayong lahat. Tumahimik ang buong bakuran. Mas malakas pa sa sirena ang dating ng mga sinabi ni Mario. Si Evelyn, na kanina lang sigurado sa akusasyon, ngayon parang gusto nang maglaho. Nag-e-espiya? Halos hindi marinig ang boses niya. Hindi niya inaasahan yon. Tumuwid si Romero, mas mababa at seryoso ang tono. Pumasok tayo, kailangan kong makita ang lahat. Hindi na tumutol si Mario. Pinapasok niya ang mga pulis, bit-bit ang inis sa dibdib. Wala naman siyang kasalanan, pero para siyang inaakusahan. Si Evelyn ay nanatili muna sa labas, hindi sigurado kung susunod siya. Pero may pakiramdam siyang kailangan niyang malaman ang totoo. Kaya dahan-dahan, pumasok din siya. Sa loob ng dining room, inilapag ni Mario ang cellphone sa mesa at kinonekta ito sa laptop. Sa loob lang ng ilang segundo, lumitaw sa screen ang router settings at nandoon ulit, Crestwood I-01.
nakakonect pa rin, aktibo pa rin. Lumapit si Officer Santos, maingat na sinusuri ang detalye. Malalaman mo ba kung anong klaseng device ito? Tanong niya. Agad gumalaw si Mario, nag-click sa mga menu at tabs. Hindi eksakto, sagot niya, pero binuksan niya ang system logs at bigla siyang natigilan. Tumigil ang kamay niya sa paggalaw. Napansin ni Romero ang biglang pagbabago ng mukha niya. Ano yan? Tanong ni Romero. Mas matalim na ang boses. Nanuyo ang lalamunan ni Mario. May ina-access itong mga camera feed. Tumahimik ang buong kwarto, maging si Evelyn na kanina pa nagdududa ay hindi agad makapagsalita. Anong mga camera feed? Tanong niya, nanginginig ang boses. Nag-alinlangan si Mario bago sumagot. Akin, sagot niya. Tapos pinihit niya ang laptop para ipakita sa lahat. May nagla-login sa security cameras ko at pinapanood ang live footage. Napaseryoso ang tingin ni Officer Santos. Ibig mong sabihin may nagmamanman sa iyo gamit ang sarili mong security system? Dahan-dahang tumango si Mario. Bigat na bigat ang buntong hininga. Yun mismo ang sinasabi ko na, pero may isa pa siyang napansin. Habang patuloy siyang nag-scroll, biglang bumalot sa kanya ang matinding kaba. Tinitigan niya ang mga log entries at mas masama pa ito kaysa sa inakala niya. Hindi lang pala sa kanya, may naka-flag na iba't ibang IP addresses. Ang ilan ay galing sa sarili niyang network, pero ang iba, hindi. Galing ang mga ito sa ibang lugar, sa ibang bahay. Hindi, bulong ni Mario, lumulubog ang puso. Agad lumapit si Romero. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya, seryoso, halos pabulong. Mabilis na tinap ni Mario ang screen. Kung sino man ang gumagawa nito, hindi lang ako ang tinitiktikan nila. Pati ibang tao sa neighborhood na to, pinapanood din nila. Automatikong umatras si Evelyn, umiiling, hindi makapaniwala. Hindi pwedeng totoo yan. Diretsong tumingin si Mario sa kanya. Talaga bang iniisip mong imposible yan? Nag-click siya sa isa pang log entry. Lumitaw ang bagong video feed. Una, isang madilim na hallway. Pagkatapos, isang maliit na sala. At sa huli, isang kwarto. Napatigil ang paghinga ni Evelyn. Sandali, yan ay... Hindi na niya kailangang tapusin. Kilala na ni Mario ang nakita niya. Bahay ni Evelyn yon. Bawat silid na nakikita sa screen, bahagi ng tahanan niya. Napatras si Evelyn sa gulat. Napatahimik. Isang kamay agad itinakip sa bibig. Tumagos sa katahimikan ang boses ni Detective Romero, tensyonado at matalim. Anong kalokohan to? Napakagatlabi si Mario, puno ng inis. Kung huhulaan ko, sabi niya, may nag-set up dito ng peking Wi-Fi network, isang hotspot na mukhang regular na koneksyon. Posibleng gamit pa ang kaparehong pangalan ng totoong Wi-Fi. Nakakakonekta ang mga kapitbahay nang hindi nila alam na hindi ito sa kanila. At sa sandaling makakonekta sila, nahahack ang mga device nila. Tumindi ang ekspresyon ni Officer Santos. Ang tinutukoy mo ay isang man-in-the-middle attack, sabi niya. Tumango si Mario. Eksakto! Nanginginig ang boses ni Evelyn habang sinusubukang unawain ang lahat. Ibig mong sabihin, may nanonood sa bahay ko, sa pamilya ko? Tumingin si Mario sa kanya seryoso. Oo, mahinang tugon niya. Yan mismo ang sinasabi ko. Bumagsak si Evelyn sa isang upuan, nanginginig ang mga kamay habang pinipilit intindihin ang sitwasyon. Diyos ko, nanggigigil si Romero. Kailangan nating malaman kung sino ang may kagagawan nito at kailangan natin tong tapusin agad. Ang hindi pa alam ng kahit sino sa kanila ay kung gaano kalapit ang may kagagawan nito. Hindi na nag-aksaya ng oras si Romero. Kinuha niya ang radyo at tumawag ng mga cybercrime specialists. Mas malalim to kaysa inaakala natin, bulong niya kay Santos. Kung may nagpapatakbo ng ganitong surveillance setup, hindi lang to pagiging creepy, kriminal na to. Tumango si Santos, seryoso ang tono.
At kung hindi natin sila mapipigilan ngayon, sino ang nakakaalam kung gaano na sila katagal nanonood o gaano pa kalayo ang naabot nila? Samantala, patuloy na sinusuri ni Mario ang logs sa laptop. Hindi siya professional na hacker pero sapat ang alam niya tungkol sa networks para sundan ang digital trail. Tiningnan niya kung saan pinapadala ang data at bigla siyang natigilan. Sandali, hindi maaari. Mabilis na tumingin si Romero. Ano yon? Dahan-dahang pinihit ni Mario ang laptop paharap sa kanila. Hindi ito pinapadala sa kung saan mang server o shady website. Ang data, pinapadala sa isang pisikal na address. Dito lang, sa neighborhood na to. Nanlaki ang mga mata ni Evelyn, hindi makapaniwala. Ibig mong sabihin, isa sa mga kapitbahay natin ang may gawa nito? Tumango si Mario mabigat. Oo, galing ito sa isang bahay na ilang pinto lang ang layo. Nagdilim ang mukha ni Romero. Malalaman mo ba kung anong bahay yon eksakto? Mabilis na kumilos si Mario, kinumpara ang signal strengths, timestamps at IP logs. Ilang minuto lang at nahanap niya ang tugma. Parang lumubog ang puso niya. Kilala niya ang address. Kilala rin ito ni Evelyn. Hindi, halos pabulong ang boses ni Evelyn, nanginginig. Pero hindi na siya pinatapos ni Mario. Yelo ang tono ng boses niya. Sa bahay ni Pedro. Pedro Silva, pamangkin ni Evelyn. Isang 22 taong gulang na lumipat sa kanya kamakailan habang nag-aaral sa kolehiyo. Tahimik lang, laging nakatutok sa laptop at halos hindi sumasama sa kahit anong gawain sa pamilya o barangay. Ngayon, lahat ng piraso ng palaisipan ay nagsimulang magsama-sama. Namutla si Evelyn. Hindi ito tama. Hindi gagawin ito ni Pedro. Hindi siya ganyan. Lumapit si Officer Santos, matatag ang boses. Kailangan natin siyang kausapin. Ngayon na. Napatigil si Evelyn, naninigas ang buong katawan. Ayaw niyang maniwala, hindi siya makapaniwala. Pero sa kaibuturan ng kanyang damdamin, may bumubulong na ito'y totoo. Gaano man niya gustong itanggi, may kung anong mali sa lahat ng ito na sa isang baluktot na paraan parang may saysay. Dadalin ko kayo sa kanya, mahina niyang bulong. Tumayo si Mario, handang sumama. Sasama ako. Binigyan siya ni Romero ng matigas, walang pakitang tingin. Hindi, dito ka lang, kami ang bahala. Napakuyom ng kamao si Mario. Ayaw na ayaw niyang naiiwan sa tabi, lalo na't siya ang nakatuklas ng lahat ng ito. Pero alam niyang kung makikipagtalo pa siya, lalo lang tatagal ang lahat. Sige, sagot niya pikit ang mga ngipin. Pero siguraduhin niyong magsasabi siya ng totoo. Ang hindi pa nila alam ay mas malala pa ang katotohanan kaysa sa anumang iniisip nila. Nanginginig ang mga kamay ni Evelyn habang naglalakad sila pababa ng kalye kasama sina Romero at Santos. Bawat hakbang palapit sa bahay niya, parang mas bumibigat. Ang ideya na si Pedro, ang sarili niyang pamangkin, ang binigyan niya ng suporta sa pag-aaral, ang tinanggap sa bahay, ang posibleng may kagagawa nito ay hindi niya matanggap. Pero may isang mahinang boses sa likod ng kanyang isipan na bumubulong. Paano kung totoo nga? Binuksan niya ang harapang pinto at tumawag pagpasok. Pedro, pwede ka bang bumaba sandali? Tahimik, nagkatinginan sina Romero at Santos at dumaan na sila kay Evelyn papasok. Aakyat kami, sabi ni Romero. Hindi na siya kumibo, nakatayo lang siya, nakayakap sa sarili, pilit humihinga. Umakyat ang mga pulis at dumating sa kwarto ni Pedro. Sarado ang pinto. Walang tunog mula sa loob. Kumatok si Romero, matigas. Pedro, ito ang pulis, kailangan ka naming makausap. Wala pa ring sagot. Pagkaraan ng ilang segundo, mahina nilang narinig pagkaluskos ng upuan, mga hakbang. Iginilid ni Santos ang kamay niya malapit sa holster, handa kung sakali. Buksan mo ang pinto, matalim ang boses niya. Ngayon na! Ilang segundo pa ang lumipas pagkatapos dahan-dahang bumukas ang pinto. Nakatayo si Pedro Silva sa bungad, halatang gulat,
kabado. Lumilipat-lipat ang tingin niya sa dalawang pulis at sa kanyang tiyahin. Nanginginig ang mga daliri niya sa tabi ng katawan, hindi mapakali. Anong nangyayari? Tanong niya, pilit pinapakalma ang tono. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Romero. May dahilan kami para maniwalang inaccess mo ang mga private security camera sa neighborhood na ito. Gusto mo bang ipaliwanag yon? Hindi halos nagbago ang ekspresyon ni Pedro, pero ang mga kamay niya ay bahagyang kumuyom, parang may hinahawakang tensyon. Ha? Kalokohan yan, sagot niya pilit tumatawa. Hindi ko alam ang sinasabi niyo. Napasingkit si Officer Santos. Pwede ba naming tingnan ang laptop mo? Nanigas ang panga ni Pedro. Wala kayong warrant. Lumapit si Romero, seryoso ang boses. Pwede kaming kumuha, pero sa ngayon binibigyan ka namin ng pagkakataong makipagtulungan. Ito ang tsansa mong magsabi ng totoo bago pa lumala ang sitwasyon. Matagal, mabigat ang katahimikan sa hallway. Pagkatapos, dahan-dahang huminga si Pedro. Sige, ganito kasi, bulong niya sabay kamot sa ulo. Wala naman akong ginawang illegal, okay? Ang totoo lang, pinutol siya ni Romero, matalim ang boses. Kung gayon, ipaliwanag mo kung bakit ang IP address mo ang konektado sa network breach sa ilang bahay. Napako si Pedro sa kinatatayuan niya. Sa ibaba, nanginginig ang boses ni Evelyn habang sumisigaw pataas, puno ng sakit at hindi makapaniwala. Pedro, sabihin mong hindi ito totoo. Napayuko si Pedro at sa unang pagkakataon bumaba ang kanyang depensa. Hindi ko sinadyang mapunta sa ganito, bulong niya. Nagsimula lang ito bilang biro. Gusto ko lang subukang pasukin ng wifi ng iba. Parang prank lang, hamon sa sarili. Yelo ang tono ni Romero. Ibig mong sabihin inaamin mong nahack mo ang wifi ng mga kapitbahay mo? Nagdadalawang isip si Pedro. Pagkatapos, dahan-dahan, tumango siya. Napasinghap si Evelyn, para siyang sinuntok sa sikmura. Mabilis na nagsimulang magsalita si Pedro, parang binabagsakan na siya ng konsensya. Biro lang talaga dapat. Pero pagkatapos, nakita ko ang mga kamera. Hindi ko naman talaga pinlano. Naging curious lang ako. Tumitig si Santos sa kanya matalim. Curious lang ba talaga? Mabagal ang tono niya. Naging obsesyon na? Hindi sumagot si Pedro at sa katahimikang iyon, sinabi na ang lahat. Tuluyan nang naubos ang pasensya ni Romero. Ilang tao na ang pinanood mo? Tanong niya, malamig at matatag ang boses. Tahimik. Pagkatapos mahina, halos pabulong, nagsalita si Pedro. Hindi ko alam. Napaatras si Evelyn, halos mabasag ang boses. Diyos ko! Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang komprontasyon, tumingin si Pedro direkta sa kanya. Pumilas sa mukha niya ang totoong pagsisisi. Sumpa ko, hindi ko sinadya na saktan ang kahit sino, mahina niyang sabi. Ako lang, hindi na siya pinatapos ni Romero. Pedro Silva, putol niya matatag na, inaaresto ka namin sa kasong hindi autorisadong pag-access sa computer network at illegal na paniniktik. Namutla si Pedro. Sandali, huwag, please, hindi ko... Shh! Pero inihahanda na ni Officer Santos ang posas. Tumalikod si Evelyn, hindi kayang panoorin. Pumatak ang luha sa kanyang mga pisngi habang bumabagsak sa kanya ang bigat ng katotohanan. Simula pa lang, totoo ang sinasabi ni Mario. At ang pinakamasakit, siya ang tumawag ng pulis laban sa taong walang kasalanan habang ang tunay na panganib ay nasa loob ng sariling bahay niya. Pero hindi pa tapos ang bangungot. Hindi nanlaban si Pedro habang nilalagyan ng posas. Tahimik siyang nakatayo, nakayuko, habang binabasa ni Romero ang kanyang mga karapatan. Wala nang pagtanggi. Tapos na, nakatayo si Evelyn, parang naparalisa, halos hindi makahinga. Hindi niya kayang tingnan ito. Ang batang pinalaki niya na parang anak. Pinakain, sinuportahan, inalagaan, siya palang palihim na nambuboso sa mga kapitbahay gamit ang mismong security cameras ng mga ito.
Sinimulan nang ihatid ni Romero si Pedro palabas ng bahay. Paglabas nila, nakita nila si Mario na nakatayo sa sidewalk, nakahalukip-kip ang mga braso, tahimik na pinapanood ang buong eksena. Tama ka, sabi ni Romero, huminto sandali. Kung hindi mo nahuli ito, malamang hindi na namin nalaman kailanman. Hindi agad nagsalita si Mario. Tiningnan niya si Pedro tapos si Evelyn. Walang mababasa sa kanyang mukha. Sa wakas, huminga siya ng malalim at tahimik na nagsabi, "Alam mo kung ano ang nakakatawa? Nandun lang ako sa sariling driveway ko, nagpapalit ng Wi-Fi password, pero ako ang inakala ng lahat na delikado." Napangiwi si Evelyn. Wala siyang maibibigay na paliwanag. Walang excuse na kayang burahin ang nagawa niya. Ako, nagkamali ako, bulong niyan. Hinusgahan kita. Inisip ko agad ang pinakamasama at sobrang mali ko. Tahimik lang si Mario ng ilang sandali. Tapos umiling siya at nagsimulang lumakad pabalik sa bahay. Hindi ko kailangan ng sorry, sabi niya habang naglalakad. Ang kailangan ko, gawin mong mas mabuti sa susunod. At sa ganun, pumasok na siya sa loob. Nagkatinginan sina Romero at Santos tapos ipinagpatuloy ang pag-escort kay Pedro papunta sa squad car. Hindi sumunod si Evelyn. Nananatili siyang nakatayo sa gitna ng kalye, mag-isa, napapalibutan ng mga tahimik na bahay. At ng bigat ng sarili niyang pagkakamali. Nasa harap lang niya ang katotohanan sa buong panahon, pero sobrang abala siya sa paghahanap sa maling tao. At ang pagkakamaling yun, habang buhay natatatak sa kanya dahil ang mga akala ay may kapalit. Kapag mabilis tayong humusga dahil sa bias o takot, pwede nating sirain ang buhay ng isang inosenteng tao, habang ang tunay na panganib ay patuloy na nagtatago. Ang katotohanan, hindi laging mukhang katulad ng inaasahan mo. Minsan, nandun lang ito, sa mismong harapan mo. Kaya huminga ka, huminto, tumingin ng mas malalim, makinig bago humusga. Baka sa simpleng bagay na yan, may maligtas kang inosente.